Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Maria Danica Bungo mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Magkasintahan na aresto sa Iloilo matapos makumpiskahan ng hinihinalang shabu na nagkakahalagang 4,900,000 piso sa ikinasang operasyon. Cotabato City Police Office, pinarangalan ang kabayanihan at dedikasyon ng Cotabato City PNP sa kanilang ipinakitang serbisyo at sakripisyo sa naganap na mass rallies. At higit 3,000,000 pisong halaga ng shabu nasabat ng Luon PNP sa ikinasang operasyon. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Matapos ang pananalasa ng buhawi sa Santa Maria, Ilocos Sur, nagsagawa ng clearing operation ang mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at maibalik ang kaayusan sa nasabing lugar. Yan ang balitang hatid ni Police Corporal Juana Marie N. de los Santos. Nagsagawa ng joint clearing operation ang mga otoridad matapos ang pananalasa ng buhawi dulot ng super bagyong Nando na tumama sa iba't ibang barangay ng Santa Maria, Ilocos Sur nito lamang Lunes ng umaga. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng Santa Maria Municipal Police Station katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, lokal na pamahalaan at mga barangay officials. Layunin ng clearing operation na agad na maalis ang mga nakahambalang na puno, poste at debris sa mga pangunahing kalsada upang maibalik ang normal na daloy ng trapiko at matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Batay sa inisyal na datos ng Santa Maria MPS, umabot sa ilang kabahayan ang matinding pinsala sa iba't ibang barangay, katulad sa barangay Nagtupakan, 5 ang totally damaged at 7 ang partially damaged na kabahayan. Sa barangay Maynganay Sur naman, 1 ang partially damaged, sa barangay Tinaan, 1 rin ang partially damaged, samantala sa barangay Maynganay Norte, 2 ang totally damaged at 8 ang partially damaged. Sa barangay Babalasyoan, 1 ang partially damaged at sa barangay Nagsayawan, 8 ang totally damaged at 19 ang partially damaged. Patuloy namang nagsasagawa ng clearing at monitoring operations ang mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng publiko habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon sa mga apektadong barangay. Mula dito sa Ilocos Region,
Ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie N. Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal De Los Santos. Nagsagawa ng forced evacuation ang Cagayano Cops sa mga residente ng Apari, Cagayan na apektado ng tumataas na storm surge bunsod ng masamang panahon. Layunin ng hakbang na ito na mailigtas ang mga kababayan natin sa posibleng panganib. Ang kabuang detalye mula kay Patrolwoman Wendy Rumbawa. Sa kabila ng malakas na ulan at matinding hangin, mabilis at organisado ang isinagawang forced evacuation sa mga kabahayan na apektado ng malakas na storm surge sa Zone 5, Barangay Padaya, Apari, Cagayan at tiniyak ng Cagayano Cops na ligtas na mailikas ang mga residente at maidala sa evacuation center nito lamang kasagsagan ng bagyong Nando kahapon ika-22 ng Setyembre ngayong taon. Pinangunahan ni Police Major Juniel A. Perez, Officer in Charge ng Apari Police Station, katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Apari at mga opisyales ng nasabing barangay. Hindi naging hadlang ang delubyong dala ng bagyo upang ipagpatuloy ng mga kapulisan ang kanilang tungkulin. Ang pagtutulungan ng Philippine National Police at iba pang ahensya ay patunay ng kanilang tunay na serbisyo publiko. Ang Cagayano Cops ay nanatiling handa at nakatuon sa pagprotekta at paglingkod sa mga mamamayan sa kabila ng anumang pagsubok na dala ng kalikasan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Wendy Rumbawa, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolwoman Rumbawa. Isinagawa ang preemptive evacuation sa Sablayan Occidental, Mindoro dahil sa banta ng bagyong Nando. Inilikas sa mga residente sa mababang lugar at baybayin upang matiyak ang kanilang kaligtasan, habang naka-alerto ang mga otoridad at nakahanda ang mga evacuation centers. Yan ang hatid ni Patrolwoman Dara Falogme. Agad na isinagawa ng mga tauhan ng 104th Special Action Company, 10th Special Action Battalion, katuwang ang Philippine Coast Guard sa Sablayan, ang preemptive evacuation sa humigit kumulang na 25 pamilya sa Sitio Pandan, Barangay Claudio Salgado, Sablayan Occidental, Mindoro, nitong Lunes, Setyembre 22. Ang hakbang na ito ay bilang tugon sa banta ng matinding sama ng panahon, dala ng Super Typhoon Nando. Ayon sa ulat, isinagawa ang paglikas upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagbaha, malakas na hangin at pagguho ng lupa dulot ng bagyo. Pinangunahan ng mga nasabing tropa at ng Philippine Coast Guard ang maayos na paglilikas at ligtas na pagdadala ng mga evacuees patungo sa mas matibay at ligtas na evacuation center. Kaugnay nito, tiniyak ng mga otoridad na patuloy ang kanilang pagbabantay at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang masiguro ang mabilis na pagtugon sakaling lumala pa ang epekto ng bagyo. Nasa estado ng heightened alert ang mga otoridad habang nananatili ang sama ng panahon sa lalawigan. Sa ngayon, patuloy ang pagtutok ng mga otoridad sa sitwasyon ng Occidental Mindoro habang nananatiling nakabantay ang mga ahensya ng gobyerno para sa anumang posibleng paglikas o rescue operations. Sa gitna ng banta ng kalikasan, muling ipinamalas ng mga kapulisan ang kanilang dedikasyon sa serbisyo at tunay na malasakit sa mamamayan. Pinapaalalahanan ang lahat na manatiling kalmado, laging handa, at makiisa sa mga hakbangin para sa kaligtasan ng lahat. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falogme, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Falogme. Sa Orani, Bataan, matagumpay na nakapagsagawa ng buy-bust operation ang Orani PNP, kung saan naaresto ang isang sospek at nasamsamang mahigit 156,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa nasabing lugar. Ang ulat mula kay Patrolwoman Janice Bulahaw.
Matagumpay na isinagawa ng mga tauhan ng Orani Municipal Police Station Drug Enforcement Unit ang isang bypass operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang suspect at pagkakasamsam ng iligal na droga sa Barangay Bagong Paraiso, Orani, Bataan. Ayon kay Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, pinangunahan ng Orani MPS sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Major Patrick Carlo R. Balcanao, Chief of Police ng Orani, ang operasyon na isinagawa sa pakikipagtulungan ng PIDEA Regional Office 3. Naaresto ang 25 anyos na suspect matapos bentahan ng isang sachet ng hinihinalang shabu ang isang pulis na nagsisilbing posture buyer. Nang kapkapan, nasamsam sa kanya ang kabuuang 23 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 156,400 pesos. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa kustodiya ng Orani MPS at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na pinaiigting ng Bataan PNP ang kampanya laban sa ilegal na droga at kriminalidad upang mapanatili ang isang ligtas at payapang komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Para sa ating weather update, alas 3 ng madaling araw kanina, namataan ang mata ng Super Typhoon Nando sa layong 240 kilometrong kanluran ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hanging umaabot sa 185 kilometro kada oras at bugso na hanggang 230 kilometro kada oras, habang kumikilos pa kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Samantala, patuloy namang naaapektuhan ng habagat ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Sa Iloilo, magkasintahan ng naaresto matapos makumpiskahan ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 4,900,000 pisong milyon. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang dalawa sa ikinasang operasyon kung saan nasamsamang malaking halaga ng iligal na droga. Patuloy naman ang investigasyon habang nakadetain ang mga sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilalang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang report mula kay Patrolwoman Julie Bell Albior. Isang matagumpay na operasyon ng kapulisan kontra iligal na droga ang naisagawa at umabot sa tinatayang 4.9 million pesos ang halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa ikinasang drug buy-bust operation sa NHA Village, Barangay Bakhawan Sur, Concepcion, Iloilo, nito lamang 21 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang pangunahing subject ng operasyon na si alias Budoy, 43 taong gulang, residente ng Barangay Bulaqueña, Estancia, Iloilo, isang high-value individual at ang nobya nito na si alias K, 25 taong gulang, walang trabaho, residente ng Barangay Salvacion, Concepcion, Iloilo, at isang street-level individual. Nahuli rin ang pamangkin ni K na menor de edad na si alias Nico, residente ng Barangay Salvacion, Concepcion, Iloilo. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng isang taong pagmamanman at pagsubaybay laban sa suspect na isinagawa sa pamamagitan ng pinagsamang puwersa ng kapulisan ng Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Concepcion Municipal Police Station, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, at Estancia MPS. Ayon kay Police Lieutenant Gabriel Manguera, Deputy Chief ng Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit, nakuha sa mga suspect ang isang heat seal sachet at 6 na nut tight packs ng suspected shabu na may timbang na humigit kumulang 730 gramo, 2 motorsiklo at iba pang non-drug items. Ayon pa kay Police Lieutenant Manguera, si alias Budoy umano ang nagsusupply ng iligal na droga hindi lamang sa ika-5 distrito ng Iloilo, kundi umaabot din hanggang Rojas City, Capiz. Naharap ngayon sina alias Budoy at alias K sa kasong paglabag sa Republic Act 9165
o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, habang si alias Nico ay turn over sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa tamang disposisyon sa ilalim ng probisyon ng Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay ng walang humpay ng kampanya ng pamahalaan kapulisan laban sa iligal na droga upang mapanatili ang maayos at ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Dilibel Albior, alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Albior. Nasabat ng Loon PNP ang hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng higit 3 milyon sa ikinasang operasyon. Samantala, arestado rin ang sospek na ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patrolwoman Flora May Asares sa report. Nasabat ng Loon PNP ang higit 3 milyong halaga ng hinihinalang shabu mula sa sospek sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Purok 6 Katagbakan Norte, Loon, Bohol noong ika-21 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Ayon kay Police Captain Thomas Zenchong, Chief of Police ng Loon Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, bandang alas 2:10 ng madaling araw nang ikinasa ng mga operatibang operasyon na nagresulta sa pagka-aresto ng sospek na si Jerome, 28 anyos, na residente ng Sandigan Island, Barangay Kalayugan Sur, Loon, Bohol. Nasa kote mula sa sospek ang 6 na plastic sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 455 grams at may standard drug price na 3,094,000 pesos. Buy-bust money, sling bag at motorsiklo na Honda. Kaagad binitbit ng mga otoridad ang sospek at kasulukuyang itong nakapiit sa Loon MPS. Kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ito. Sa ating Loon Police Station, led by Police Captain Thomas Dinsong, ang inyo pong successful operations ay pinapasalamatan po at kinukongratulate ng ating Provincial Director, Police Colonel Patricio Digay. Ang ating kapulisan po sa Bohol, led by our Provincial Director, Police Colonel Digay, ay patuloy po ang ating kampanya, intensified operations against illegal drugs in the province of Bohol. Now we are vowed to serve and protect the people of Bohol, sa Boholanos, kasama po yung mga turista, mga bisita. Yun po ang ating kampanya po dito sa lalawigan ng Bohol. At wag po kayong magatubiling magbigay uli ng mga impormasyon para po matulungan niyo po kami, nagampanan po kaming tungkulin para matigil na po ang paglaganap sa illegal na droga dito sa lalawigan sa Bohol. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Flora May Asares. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Asares. Narito naman ang mga balita mula sa Mindanao. Pinarangalan ng Cotabato City Police Office ang kabayanihan at dedikasyon ng Cotabato City PNP sa kanilang ipinakitang serbisyo sa naganap na mass rallies. Kinilala ang sakripisyo at pagtsatsaga ng mga pulis na nagbigay ng seguridad at nagpanatili ng kaayusan sa gitna ng mapayapang pagtitipon. Ayon sa pamunuan, ang pagkilala ay simbolo ng pasasalamat sa kanilang malasakit at walang pag-iimbot na paglilingkod sa komunidad. Ang report mula kay Patrolwoman Maricris Algabre. Pinarangalan ni Police Colonel Jibin M. Bungkayaw, City Director ng Cotabato City Police Office, ang kabayanihan at walang sawang dedikasyon ng mga kapulisan sa naganap na kilos protesta nito lamang ika-21 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Cotabato City. Sa pamamagitan ng kanilang mataas na pagtitimpi at profesionalismo na pangalagaan ng ating mga pulis ang konstitusyonal na karapatan sa mapayapang pagtitipon habang naiwasan ang anumang hindi kanais-nais na pangyayari. Sa kabila ng mga hamon, nanindigan ang ating kapulisan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at masiguro ang kaligtasan ng lahat ng lumahok at ng buong komunidad. Anya, Police Colonel Bungkayaw, ang kanilang disiplina at pagpipigil sa sarili ay sumasalamin sa tunay na diwa ng paglilingkod bayan, ang protektahan ng buhay, igalang ang karapatan at panatilihin ang seguridad ng lahat. Pinararangalan natin ang ating mga alagad ng batas na patuloy na nagpapakita ng tapang,
pagtitiyaga at dedikasyon sa paglilingkod sa mga Cotabateño. Ang mga kapulisan ay tunay na maituturing bayani sa ating bansa, isang pagpupugay sa ating mga bayani sa PNP, tagapangalaga ng kapayapaan at seguridad ng sambayanan. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. 3 sospek ang naaresto sa Sulu matapos makumpiskahan ng ilegal na droga na nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyong piso. Isinagawa ito sa ikinasang operasyon ng mga otoridad laban sa illegal drugs. Narito ang ulat mula kay Patrolwoman Luis Mariconde. Ang tinatayang 510,000 pisong halaga ng shabu sa isinagawang drug bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Sulu, katuwang ang Hulo MPS SPPO, 54th Special Action Company, 5th Special Action Battalion, PIO Sulu PPO, Regional Intel Unit 9, 1st PMFC Sulu PPO, National Intelligence Coordinating Agency, Sulu Maritime Police, PCG Western Sulu, PCG K9 Sulu, Special Operation Unit Sulu, PCG Intel Unit Western Sulu, at Patikol MPS sa PMC Street Barangay Busbos, Hulo Sulu, ito lamang ika-21 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang mga sospek na sina alias Ban, lalaki, 31 anyos, may asawa, magsasaka, residente ng Bungaw, Tawi-Tawi, alias Glenn, lalaki 34 anyos, may asawa, miyembro ng KAFGO, residente ng Barangay Liyang, Patikol, Sulu, at alias Tas, lalaki 48 anyos, may asawa, driver at residente ng Bungaw, Tawi-Tawi. Nakumpiska sa mga sospek ang 2 vacuum-sealed packs ng hinihinalang shabu na may bigat na 75 gramo at nagkakahalaga ng 510,000 piso na nakabalot sa bond paper, isang unit ng caliber 45 pistol na may magazine at 4 na bala at iba pang mga non-drug evidence. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kapag napatunayang nagkasala ang mga ito. Ang mga nakumpiskang ebidensya at ang mga sospek ay kasulukuyang nasa kustudiya ng PIDEA Sulu para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Sa patuloy na kampanya ng mga otoridad laban sa iligal na droga, muling iginiit ng mga kapulisan na walang puwang sa lipunan ang mga sangkot sa ganitong uri ng kriminalidad. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng mas pinaigting ng pagbabantay at pagtutulungan ng mga law enforcement unit upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Luis Mariconde, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Conde. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos, nais ko lamang pong batiin ng isang maligayang karawan ng aming senior PIS at matikas na video journalist, Patrolman K. Shubal. Happy birthday, sir! At shoutout din po sa Budas Belly Tondo Branch kung hanap po nila ay masarap at malinamnam na siomai, dumplings at dimsum. Dito ka na sa Budas Belly. At mga ka-PNN, 93 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Maria Danica Bacal Subungo, mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.